Ang tunay na pag-ibig, mai-express natin yan ng totoo, hindi lang kapag February 14, kundi araw-araw, steady ang ating commitment. Kumbaga, hindi mo man mabigyan araw-araw ng bulaklak, pero may araw-araw kang patience, araw-araw na kindness, yung mga small gestures katulad ng pagsisilbi, pagtitimpla ng kape, pagbibigay ng chocolate, pag-iiwan ng mga note na, I missed you, I am proud of you, kapag pinagsama-sama mo yung maliliit na yan, nagiging compound and it makes a lot of difference in your relationship. In fact, hindi yung Valentine's Day gesture, kundi yung araw-araw na consistent kindness ang nagpapaganda, nagpapabuhay, at nagpapalago sa ating mga relationship. Kasi naniniwala po ako na ang Diyos, kapag naranasan ng isang tao, hindi po pwedeng hindi magkaroon ng ebidensya sa kanyang buhay. Hindi mo pwedeng i-claim na naranasan mo ang Panginoon pero walang makikitang changes ang ibang tao sa iyong buhay. Ang tawag po natin yan mga manifestations ng pagkilos ng Diyos. Or for this matter, for the sake of our context, yung bang manifestation ng Diyos o yung manifestation ng Holy Spirit, ito po yung paraan ng Diyos para i-express niya ang kanyang presensya at ang kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa atin. Bakit ba kailangan may manifestation ng Holy Spirit? Bakit ba kailangan may ebidensya? Bakit ba kailangan na hilingin lagi na ang Holy Spirit o ang Diyos ay maranasan ko sa aking buhay? Kailangan po yan. Kasi kapag ka nararanasan ng isang Kristiyano ang banal na Espiritu o ang Diyos, ang kanyang pananampalataya lumalakas. At kapag hindi mo nararanasan, your faith will be weak, your faith will be dry, and your faith will be powerless. Ibig sabihin, the moment na nararanasan mo ang Diyos, the moment that you are being filled with the Holy Spirit, you can see visible signs of the Holy Spirit that He is actively working on your life. For example, when you say that you are filled with the Holy Spirit, pwedeng bigyan kanya ng regalo. A gift of wisdom. A gift of guidance. Maniniwala po ba kayo kung ako ang magiging endorser ng glutathione? Grabe naman po kayo makatawa. Parang napaka-judgmental po ng dating ng inyong pagkakatawa na para talagang imposible. Pastor, bakit? Pagkasabi pa lang ng glutathione, naghahanap ka na kagad ng ebidensya. Hindi ka maniniwala kapag hindi mo nakita yung dapat effect na yon. So, ibig sabihin, kung ang glutathione, pampaputi, hinahanap mo yung puti. Oh. Lord, patawarin niyo po sila. Hindi po nila alam ang kanilang mga ginagawa. Alam ibig sabihin, naghahanap ka ng ebidensya. Kung may kaibigan ka na nagbebenta ng pampapayat, tinitignan mo siya kung bakit you are looking for what? Evidence. Ibig sabihin, naghahanap ka ng manifestation. Pero, bukod sa manifestation of the Holy Spirit, which is wisdom, and knowledge, and miracle, and empowerment, alam niyo po ba na ang Holy Spirit ay nagbibigay din ng fruit? Ano yung fruit na ito? Ang fruit, yung manifestation, yan yung paraan ng Diyos o ng Holy Spirit para i-express ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang presensya, pero ang fruit, ang ebidensya ng Holy Spirit that is working in your life. At katulad po ng text na binasa natin, balik mo anak ang Galatians chapter 5, ito daw po ang fruit of the Holy Spirit. Ano yon? Love, patience, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Sabi mo sa katabi mo, nakailang ka sa siyam. Amen? Bakit? Ito po, kanina, manifestation, may wisdom. May manifestation, may speaking in tongues, may prophecy, may healing, may giftings, pero hindi porket may manifestation, may fruit. Pwedeng nag-i-speak ka in tongues, pero hindi ka marunong magpatawad. Pwedeng kapag nag-worship tayo, sigaw ka ng sigaw ng hallelujah, pero pag nasa restaurant ka, sinisigawan mo yung waiter, pag mabagal ang kanyang order. Naunawaan nyo? So wala kang patience. So ibig sabihin, it is possible that you have the gift, but you don't have the fruit. At tatandaan nyo ito, maraming mga tao, hindi ko ito na-share kanina umaga, maraming mga tao are so confident with their giftings, na akala nila dahil ang anointing nagpo-flow sa kanilang giftings, hindi na nila kailangan ng fruit. Hindi kasi porket magaling kang preacher, mabait ka. Hindi porket maganda ang boses mo, maganda ang ugali mo. Come on now. Come on now. Sabi mo sa katabi mo, parang para sa itong series na ito. Amen? That some of us are so confident. Everybody say confident. With what? With our giftings.
na minsan, some of us are living in the lifestyle of sin, and yet nararamdaman ng tao yung anointing. Nararamdaman ng tao na na-bless sila, na bago ang kanilang buhay. Kaya sinasabi ng iba, kahit pala mabuhay ako sa kasalanan, okay lang, na-transform ang kanilang buhay. Nakalimutan ng ibang tao na ang gift dumadaloy kahit sa dirty vessel. Even through a wicked king, pwedeng i-bless ng Lord ang bansa. Kahit na hindi okay, hindi God-fearing ang mga government official, if God wants to bless the Philippines, He can do that through the giftings. Amen? But we don't pursue the gift only. We pursue the fruit. Kasi ang fruit dumadaloy lang sa mga surrendered na buhay. Amen? Amen? For example, si King Saul. Si King Saul, hari, pero walang intimacy kay Lord. Si Judas, kasama lagi si Lord, pero binitray ang ating Panginoong Yesus. Kung iniisip natin na mai-impress ang Lord sa galing natin at sa giftings natin, tatandaan niyo po ito, hindi na po kailangan ng langit ng performer. Marami ng magagaling na performer sa langit. Ang kailangan niya, servants, na willing na mag-humble ng kanilang mga sarili para sa kalwalatian ng ating Panginoon. Therefore, maganda ang manifestation, maganda ang wisdom, maganda ang knowledge, maganda ang miracle. We want the spectacular things na bumaba ang presensya ng Panginoon at ibigay niya ang apoy sa atin. Pero after the fire, where's the fruit? Ang Galatians chapter 5 verse 22, the Holy Spirit, everybody read, produces this kind of fruit. Read now, everybody. Love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Siyam. Pero pansinin nyo, siyam, pero highlight that part, pero fruit. Dapat fruits. Pero ang gamit, fruit, singular. Alam niyo po kung bakit? Because lahat ng mga karakter na yan, love, joy, peace, patience, kindness, are interconnected. They have unified character. Iisa ang pinagmulan. Sino? Ang Holy Spirit, pero iisa rin ang kanilang magiging resulta. They operate as one, not separate entity. Parang fruit salad. Okay? Ang fruit salad, pag nilagay mo siya sa mangkok, hindi mo siya sasabing, bowls of fruits. Hindi na. Bakit? Kasi pag may pinya, may pakwan, may saging, pinaghalo-halo mo, hindi mo natatawaging, mangkok ng pinya, ng mangga. Hindi na. Fruit salad na siya. Ang tawag mo na sa kanya, one. Because lahat sila is interconnected with each other. Naunawaan niyo mga kapatid? So when you say the fruit of the Holy Spirit, very intentional lang ang Panginoon dito na hindi siya nagkamali sa grammar. Ang sinasabi lang ng ating Panginoon, hindi po pwedeng meron kang love pero wala kang patience. Hindi po pwedeng may kindness ka pero wala kang self-control. They don't operate separately, they operate as one.